Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len at ang sharing po natin ngayon ay nangangailangan ng SPG o striktong patnubay ng magulang dahil ito po ay may kaugnayan sa sex education. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa genital warts. Ang genital warts po ay yung mga kulugo na nakikita, nakakapa or nararamdaman ng isang pasyente o ng isang tao sa kanilang pribadong parte ng katawan. Marami pa rin pong mga Pilipino at the same time ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo na hindi nakakaalam ng genital warts. So, minsan po ang inaakala lang nila, ito po ay simpleng tigyawat o simpleng skin lesion na tumubo lang. Minsan akala nila, akala ko may nabunot lang na pubic hair, akala ko nakamot ko lang, nasugat lang. Pero sobrang kate, tapos namagana, nag-spread na hanggang sa minsan high-risk skin lesion na po. Kung kailan malaki na, kung kailan marami na, doon lang nabibigyan ng pasyente o ng tao ng pansin at doon lang minsan sineseryoso. Minsan kasi, kahit meron na noon, wala lang silang pakialam, hindi nila alam yung risk. Kasi nga, ang katuwiran nila, hindi ko naman mapapagamot kagad, no? Pero kailangan po magpagamot, especially kung meron po kayong pamilya, no? Kailangan kasi nakakahawa po ang genital warts. So marami po nagtatanong, ano ba yung genital warts? Saan ba yun ang gagaling? So, ang genital warts po is galing po siya sa family ng human papilloma virus, HPV. Pag sinabing family, ibig sabihin po marami sila. Sa medical po, meron tayong almost 200 different strain ng HPV. 40 po doon ang nakaka-infect sa genital and oral area ng katawan ng tao. At sa 40 na yon, meron pong siyam na pwede pong maging cancer. Again, pwede pong maging cancer. Ibig sabihin, kapag meron ka na nun, meron ka na ring risk para magkaroon ng cancer. So, sobrang dami po niyan, no? So, may itatackle din po natin yung oral warts dahil po meron po tinatawag na oral sex. Kaya po napakahalaga na matapos po ninyo yung video para marami din po kayong matutuhan. Marami din po kayong knowledge na ma-acquire. At the same time, may i-share din po ninyo ito sa inyong mga partner at doon din po sa mga tao na possible at alam ninyo na meron nun. So may mga babanggitin po ako na sino ba yung mga tao na pwedeng magkaroon ng ganito. Okay, common question po pagdating doon sa genital warts. Paano nakukuha, saan nakukuha, at sino-sino yung mga tao na posibleng meron nito, no? Or merong genital warts. Tatlo po yung dapat ninyong tandaan. Number 1, unprotected sex. Number 2, having multiple sex partner. And number 3 is skin-to-skin contact during sex. Dahil po yung genital warts po is isang uri po siya ng STI, hindi po yung college ha. Ito po ay ang tinatawag na sexually transmitted infection. Ang genital warts is nakukuha siya sa pamamagitan po ng pakikipagtalik o ng pakikipag-sex. So, pag unprotected sex po, yung nangyari, syempre po magkakaroon yun ng skin-to-skin contact during sex. Kapag ang isang tao ay meron nun, no, may HPV virus siya, meron siyang genital warts. Nakikita man ninyo yan, nakakapaman ninyo yan o hindi, pwede po kasi na ang virus is nakadormant doon sa katawan ng tao. Halimbawa naman po, yung isa virgin, no? Pero yung isa na partner niya is meron na siyang multiple sex partner. Marami na siyang nakatalik. Ang mangyayari po, possible po na nahawaan yon. At pwede pong mahawa yung virgin. Ano? So, kailangan po talaga na tinitignan at inuusisa din po natin kung ano yung sex history ng nagiging partner po ng isang tao. Bukod po doon, sa Philippines po, ang prevalence rate po niyan is 60% and most of them lalaki. At lagi niyo pong tatandaan na ang genital warts po ang nagiging cause ng cervical cancer sa babae. Pero, paano ko malalaman kung meron na ako nun? Wala naman ako nakikita, wala naman akong nakakapa. Kaya po kailangan, at least annually, makapagpa-check up po kayo sa doktor. So, meron din pong isang tip, yung mga baby, pwede din po nilang ma-acquire yung genital warts through vaginal birth, no? Pero
pretty rare naman yun. Bihirang-bihira naman yung gano'n. Ano? Sobrang bihira. Pero merong mga baby na nagkakaroon ng gano'n dahil dun siguro sa kapag yung high risk na po yung skin lesion noong mother. Kaya nga po kapag meron na kayo nun, kahit parang tigyawat pa lang, magpa-check up na kayo sa mga OB-GYN para sa babae at urologist naman po para sa mga lalaki. So, ano yung mga types ng HPV virus na talagang nakakatakot dahil pwedeng mag-turn into cancer, kagaya ng sinabi ko kanina sa introduction. Sa genital warts po, ito po ay type 6 and 11. Sa oral naman po, ito po ay type 16. Pero marami pa po yung mga types, no? Siyempre, almost 200, hindi ko na isa-isahin. Pero pwede ko pong i-share sa inyo yung mga types na pwede ninyong tandaan. Ito po yung mga high-risk HPV strain na kung saan nakaka-apekto po or nakaka-infect doon sa ating genital and oral area. At the same time, yung shampoo dito ay pwedeng mag-cause po ng cancer. Ito po yung type 6, 11, 16, 18, 31, 32, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, and 59. So, yun po yung sa medical research na na-prove na nakaka-apekto po sa ating oral at genital area. At yun nga po, pwedeng mag-cause po ng cancer, no? So, yung pagdating po sa cancer, cervical cancer po, and then oral and throat cancer po, yung iba doon. Pero yung the rest po, hindi na po natin pag-uusapan kasi hindi naman po yung kasama doon sa pinaka-topic ng genital at the same time yung oral issue po. Another question po is, sabi niyo po yung genital warts na nagiging cause ng cervical cancer sa mga babae. Halimbawa po, meron na yung isang babae. Gaano katagal o ilang taon para maging cancer? Usually po, 5 to 10 years. Yung iba naman po, 5 to 15 years. Depende po kung anong klase or high-risk skin lesion na ba yan. Kung high-risk skin lesion yan, ibig sabihin, mabilis kumalat, mabilis mag-spread, mabilis lumaki. Kaya po dapat, magpatingin ka agad palagi sa inyong mga urologist or gynecologist or OB-GYN. At least once or twice a year. Kasi po may HPV test po yan, no? May screening yan na ginagawa para malaman po kung kayo po ay meron ng cervical cancer, which is yung pap smear or yung pap test po. No? Alam ko every year yan dapat ginagawa kasi ako every year ako niyan do magkano lang yan depende po kasi sa ospital, depende sa clinic, tsaka depende po dun sa location. So, dito sa amin, parang 1,000 pesos lang. Kasama na dun yung, yung interpretation ng doktor kapag lumabas yung exam. So, kung isang beses lang naman, sa isang taon, mag-invest ka lang ng 1,000 pesos para sa sarili mo sa loob ng isang taon, hindi na yun masama. Magkano rin yun kung i-divide mo sa 365 days, diba? So, ibig sabihin, mapag-iipunan. At the same time, ang consultation fee sa mga OB-GYN yata parang 700 to 1,000 pesos. Pero yung sa amin kasi 700 pesos lang sa OB-GYN. Minsan 850 na pala ngayon, ngayong nakaraan lang 850. So, kailangan nyo din pag-ipunan. Tapos, yung HPV po, usually naman po yan natatanggal ng pusa niya. Pero, nagdo-dormant yung virus sa katawan. Para rin pong bulutong. Gagaling, mawawala, pero nakatago lang. Pag bumaba yung immune system, lalabas ulit. Yan po siya, no? So, hindi porket nawala yan, ay, hindi ko naman pinagamot. Kusa naman nawala wala na. Meron at meron pa din po yan. Nakadormant lang. No? Pag bumaba yung immune system mo, balik na naman. Another question, sa oral sex po ba nakakahawa yung saliva, no? O yung laway po kapag nag-kiss po? Though meron pong human papilloma virus yung katawan ng inyong partner, hindi po natatransmit yung genital warts through saliva o dun sa mucus, no? Pero, kung halimbawa po yung ipapasok nyo sa mouth po ninyo is meron na dun na visible. So, magkakaroon ng skin-to-skin contact doon sa loob ng inyong labi, sa loob ng inyong dila at doon po sa loob ng inyong mouth, possible po. Kasi skin-to-skin contact. Pero hindi po siya natatransmit sa pamamagitan po ng laway. So, lagi nyo po yung tatandaan. Kaya po, tingin-tingin din pag may time,
kalikalikot din, silip-silip din pag may time, no, bago ninyo gawin yung isang bagay. So, yun po, sana po ay natandaan ninyo at marami po kayong natutunan. So, ito pong next na makikita po ninyo is yung mga example po ng genital at the same time yung oral na warts. Warts po ay isang uri ng sexually transmitted infection at ito pong mga nakikita ninyo ay yung mga severe case at papunta na po sa severe case. So, pag ganito po ang meron kayo sa inyong katawan, kailangan pong makita kayo ng inyong mga OB-GYN para sa babae at urologist naman po para sa mga lalaki. Maaari rin pong mapunta ang warts sa labi, sa gilid ng ngipin o sa loob ng bibig ng isang pasyente dahil po may tinatawag na oral sex. Ang ganitong sakit po ay nakukuha kapag mayroon o nagkaroon ng multiple sex partner ang isang tao at the same time unprotected sex ang ginagawa. Genital warts din po ang nagiging cause ng cervical cancer sa mga babae at palagi ko pong sinasabi sa mga pasyente na magpa-check na din po sila ng HIV test para makasigurado doon sa kalagayan ng kanilang kalusugan at palagi pong maging mapanuri at maging maingat sa bawat desisyon na gagawin sa buhay. God bless po! Yun po ang mga example ng genital and oral warts, no? Typically, pagka involved po yung bibig, galing naman po yan sila sa mga dentist, no? Sa clinic po, na-experience ko nung nasa clinic pa ako, is galing sila sa dentist, binigyan sila ng referral sa dermatologist, and then nung nakita ni doktora na hindi para sa kanya, ginawa naman po namin ng referrals o ni doktora ng referrals para po sa urologist pag lalaki at OB-GYN pag babae. Bakit pa ulit-ulit kong sinasabi si OB-GYN at saka si urologist? Para hindi po kayo maligaw at hindi magpadoble-doble yung inyong binabayad kasi sila po talaga ang espesyalista ng babae at ng lalaki. So, kailangan din natin pahalagahan yung pera ng ating mga pasyente o nung mga nire-repair ng ibang doktor sa mga dermatology, no? So, ako, as medical esthetician and well-trained po ako ng mga dermatologist, kapag may nag-inquire sa akin na severe yung case at alam ko na hindi para sa isang medical esthetician, talaga pong inire-refer ko sila sa mga doktor na kailangan nila. So, hindi lang po yung urologist at saka OB-GYN, pati po doon sa iba't iba, kagaya po sa mga constructive surgeon, at the same time po, doon po sa iba pa pong doktor na kailangan nila base doon sa pangangailangan ng kanilang balat. So, meron akong list noon kung halimbawang malapit sa akin, o ito yung ospital, ito yung pangalan ng doktor, hanapin mo na lang yung secretary, tapos magpa-schedule ka na. Dapat po, bilang medical esthetician, kailangan din po nating pahalagahan yung pinakakalusugan at buhay ng ating pasyente. Beyond dun sa kaya nilang gawin para sa atin, beyond dun sa kaya nilang ibayad para sa atin. I-priority natin yung kanilang kalusugan at higit sa lahat, i-share natin si Lord sa kanila, no? I-share natin yung pag-asa na hindi lang po kayo yung tao na merong ganyan, marami po kaming naka-encounter na ganyan, pero gumaling naman po. Huwag niyo naman takutin, ano? Kasi may ibang ganun eksahirada magkwento, no? Huwag niyo takutin kasi kailangan niya sabihin nyo, sa case ninyo, doktor na yung kailangan tumingin. Hindi na po yan para sa akin. Kasi hindi yun kasama sa practice natin, no? As medical esthetician. So again, palaging beyond dun sa kayang gawin ng pasyente para sa atin o kayang ibayad ng pasyente para sa atin. Beyond that, anong pinakamahalaga? Yung kalusugan, yung buhay nila, at the same time, i-share natin si Lord sa kanila. Pag-usapan naman natin kung ano yung mga medical procedure na pwede ninyong ipagawa para matanggal yung visible na genital warts or yung skin lesion dun sa inyong balat. No? Sa genital warts, pwede po kasi yan na laser surgery o kaya naman po surgical excision, no? Yung tinatanggal, ginugupit, tapos tatahiin po yan ng mga surgeon o kaya naman po sinusunog. Meron din naman pong iba't ibang klase ng medication na ibibigay sa inyo yung doktor. Lagi po kasi yung nakadepende kung ano na ba yung level ng skin lesion. Meron po kayong nakita sa video na para lang siyang tigyawat. Typically po yun, sinusunog lang po yun o kaya naman po ay binibigyan po ng solution para doon sa kanyang problema or sa kanyang genital area. Pwede pong kami yung gagawa, yung doktor yung gagawa o kaya naman po yung mismong pasyente ang gagawa, no? Again, depende po doon sa severity ng skin lesion.
Kung maliliit lang, madadaan pa naman yan sa solution, madadaan pa naman yan sa gamot. Pero kung malalaki na, kagaya po ng parang tipak-tipak na laman na po, mga doktor po ang gumagawa nun at yun po ay ginagawa sa ospital. Meron pong mga doktor na nagtatanggal talaga. Meron naman po na kapag nabigyan ng referral from dermatology ay ibabalik po nila sa dermatology kasi pwedeng wala silang equipment o kaya naman talagang mas gusto nila na dermatology na kapwa nila doktor yung gagawa nun. So again, it's doctor po, no? Meron tayong mga medical esthetician na limitado tayo. Meron kung maliliit lang, pwede pa yan, pinagagawa pa sa amin yan nila doc. Pero kapag malalaki na, talagang doktor na po yung gumagawa kasi pwedeng mag-bleed, pwedeng merong kailangan isuture. So wag niyong pakikialaman. Pag hindi para sa inyo, wag niyong pakikialaman kasi kawawa po yung pasyente at the same time, delikado din kayo. Kaya po palagi ko sinasabi, beyond, no, doon sa kayang ibayad sa atin ng pasyente is yung kanyang health at the same time yung psychological and mental aspect po kasi kapag meron ng ganyan, Makati po kasi yan, Makati, masakit, kaya po talagang minsan may mga patient na nagsasabi hindi na sila makatulog, no, so naapektuhan yung kanilang psychological and mental aspect na natatakot din sila, especially kung kailangan talaga nila o nire-requestan sila ng HIV test ng kanilang mga doktor. Pero again, ang HIV test po is voluntary lang naman po yun. Sinasuggest yun para makasigurado din po para sa inyong mga kalusugan. Yun po yung mga procedure na ginagawa para yung visible na skin lesion ay matanggal. The most important question is, paano maiiwasan na magkaroon ng genital warts? Number 1, be faithful to your partner. Kung halimbawa naman na ikaw yung tipo ng tao na nagkaroon ka na ng multiple sex partner, magpa-check up ka. Pag na-clear yung sarili mo, no, nasigurado mo sa sarili mo na wala kang kahit na anong virus na pwedeng makahawa sa iyong partner, maging faithful ka. Huwag ka na magpasalin-salin kasi masecure mo na yung sarili mo eh. Diba? Nasigurado mo na malinis ka, maayos ka. And then, number 2, use condom. Kasi nga po, yung genital warts is sexually transmitted infection na nakukuha through skin-to-skin contact. Diba? And number 3 is always kalampag your doctor at least once or twice a year. Kalampagin nyo sila, di ba? Kamustahin nyo, kulitin ninyo. Hi, Doc, meron ka man nararamdaman or wala kang nararamdaman? May nakikita ka man or wala kang nakikita sa private part mo? No? At least kamustahin mo. Kasi ganun din naman po yun eh. Yung consultation fee, kung i-divide natin yan sa 365 days, no? Baka mas marami pa yung nabili mong burger and milk tea na pwede kang magkaroon ng hypertension and elevated blood sugar. Kumpara dun sa kakamustahin mo ang iyong OB-GYN, ang iyong urologist at yung dermatologist po ninyo, no? So, huwag kayong matakot sa kanila kasi hindi nga yan nangangain. Palagi ko sinasabi sa mga vlog ko, hindi nangangain yung mga doktor. Kung hindi man sila madalas nakangiti, yun ay dahil priority po nila yung kaligtasan at kalusugan ng mga pasyenteng chine-check up nila. Pero kapag nakasalamuhan nyo naman na yan mga yan, nakakatuwa rin naman po sila. Tsaka marami pong doktor na professional talaga at talaga pong nababait. Again po, hindi po kayo dapat matakot sa ating mga doktor dahil yung mga doktor po, tuwang-tuwa po sila doon sa mga pasyente na nag-i-initiate para po i-priority yung kanilang kalusugan. At the same time, yung advocacy ko po para sa ating mga kabataan, gusto ko lang pong malaman ninyo, at the age of 9 years old, pwede na po ninyong painjikan yung mga bata ng HPV vaccine. Itanong nyo po yan sa kanilang mga pediatrician kasi 9 years old pa nga lang po, ibig sabihin po, pedia pa rin ang may hawak sa kanila. At ganun din po, ang mga espesyalista na binabanggit ko sa vlog ngayon ay ang ating mga urologist, ang ating mga OB-GYN, gynecologist, ang ating mga dentist dahil kasama po yung oral sex sa topic natin at the same time po yung ating mga mahal na dermatologist. So, ayun po yung mga doktor na dapat ninyong lapitan at maging partner po ninyo para po maiwasan yung ganitong klase ng mga diseases or infection. No? Again po, ang topic po natin is tungkol po sa genital warts at the same time sa oral warts din po. So, I hope marami po kayong natutunan at i-share po ninyo yung video po natin para din po makatulong doon sa mga tao na meron pong pinagdadaanan patungkol po sa
kanilang mga genital warts o kaya naman po doon sa kanilang mga oral warts. So, I hope mag-enjoy po kayo at palagi po ninyong iingatan yung inyong mga sarili, ang inyong mga katawan at ang inyong kalusugan. God bless everyone!